Good day. Today I'll continue on the lectures about permutation versus combination. So, permutation is not really much different from combination. And in layman's term, permutation and combination are even interchanged. Or what I mean is that we even say combination even if we mean the permutation of something. The main difference of permutation is that in permutation, the order of how the object is arranged is important, while in combination, it is not. Or how mo pasabot, pareha ning duha. Ang permutation ug combination talks about how to group objects, while ang ilang difference is sa permutation, ang order importante kayo. Kung kinsay una, kinsay sunod, kung mabaliktad ang order sa pagkasunod-sunod sa object, lahi na siya nga permutation. While in combination, dili importante gyud sa pagsunod-sunod. Ang importante nga naa sila tanan. Okay. Let's give an example. For example, sa lotto draw, the 642 lotto draw, okay, kuha na siya. Kailangan na ay 42 ka numbers. Then, kailangan ka makakuha og 6 ka number nga. Kung matagnaan or matayan mo ning kuan, kung mapapili ka ning 6 nga numbers, 6 ka number, daw ka og jackpot prize. Dili magmatter kung asa aning number. For example, ang imong number kay 6, 7, 42, 30, 21, 10. Mao ni ang winning combination. It doesn't matter kung imong gipatdan kay 10, 7, 6, 42, 30, 30, o 21. Kay kani sila tanan, maura ni sila nga combination. Dili importante giunsa pagkasunod-sunod. Mao ni ang example is sa combination. Dili importante ang pagkasunod-sunod sa number. Kana silang duha parehar na sila. While in permutation, for example, swertres, kung ang nigawas kay 7, 8, 6, mao na ang nigawas, kung imong gitayan kay 8, 7, 6, dili na sila same. Dili sila pareha anang 7, 8, 6. Kay kani sila order is important. Or mo ni example sa permutation. Kaning permutation 876, dili ni siya pareha sa 786. So, I hope nakaroon nakita kung unsa ang difference sa combination o sa permutation. Ang combination, dili importante giunsa pagkasunod-sunod ang mga numbers. Like 6, 7, 42, 30, 21, 10. Dili magmatter kung giunsa na siya pagkarambol-rambol. Mao na ang combination. When we say permutation, importante kay kung kinsa ang una, kinsa ang sunod, kinsa ang ulay. So, I hope naay gamay idea nga nakuha na. And don't worry kung di kayo masabdan kay mag-solve tag mga example para makita na nato ang similarities and differences between combination and permutation. So, permutation concerns about arrangement or order. So, importante ka sa iya giun sa pag-arrange ang mga object. And not a general formula sa permutation. Ang symbol dahil sa permutation kay ngunani. A general formula is N P R. Pagbasa ni is N objects taken
permutation of n objects taken r at a time. So NPR ang pagbasa na is permutation of n objects taken r at a time. NPR is equal to n factorial over n minus r factorial. So I hope at this level kabalo na taon sa meaning sa factorial. Factorial, for example, tag n factorial, kung na siya, n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3. Or kung di na ito na mas magets, natalang og, kung natay 3 factorial, ang meaning nga na is 3 times 2 times 1. Kung natay 2 factorial, ang meaning nga na 2 times 1. Kung natay 5 factorial, ang meaning nga na 5 factorial is just equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, i-times ni mo siya, taman magkagamay ang number. And parihar na sila. And kani nga formula, meaning nga ni, natay n ka object, then ang ato siyang grupo-grupo r at a time. Siguro medyo libog pa at this moment, pero try lang o gunit nga or hold on to that formula, NPR. Then, kung ang object ay i-arrange, kani nga arrangement is, kung ang arrangement nila is pa-linear lang, linear. Kung ang arrangement sa object, ang object atong i-arrange pa-circle, ang formula will be equal, ang number of permutation will be equal to n minus 1 factorial. And kung ang object kay lain-lain or dili distinct, which means ang uban nga object kay pareha sa na object nga pare-pareha, dili tanan lain-lain, ang factorial niya na, or ang number of permutations is equal to n factorial over, or n total number of factorial of objects over n1 factorial times n2 factorial times taman sa kinalasan nga pareha nga number. Or just try to remember this formula. We'll try to refer to this formula later. So, actually ang formula is ayun lang. Ang pinaka-memorize na ng formula is kani NPR, or the number of permutation is equal to n factorial over n minus r factorial. Example 1. In how many ways can Vic, Joey, Luz, and Anne be seated in a row of 4 chairs? So, kanina siya karon. Row of 4 chairs. So, natay upat ka tao. So, by the way, this example is of course best illustrated by the formula NPR. NPR is equal to n factorial over n minus r factorial. Sa libro, makita ninyo nga kani dili siya mo ang gagamit ani, pero atong i-show daan ni karon nga kani nga formula general ni siya, magamit ni siya bahala pa og ang object i-arrange sila na tanan. So in this case, natay n ka object or n ka tawo. So n equal to 4. Kana nga tawo i-arrange daw na sila. So which means sila tanan i-arrange, sila tanan nga object, which means i-arrange sila upat na sila tanan or sila na tanan, or r is also equal to 4. But in that case, the arrangement kani nga formula mo paingon siya sa 4p4 equal to n factorial will be 4 factorial. Ang denominator niya mahimong
4 minus 4 factorial, or pila man ng 4 minus 4, 0 factorial lang na siya. And naikuha nga ang 0 factorial equal na sa 1. Medyo makalibog pero mo na siya. 1 factorial o 0 factorial equal lang sila sa 1. So, in this case, what is 4 factorial? 4 factorial is just 4 times 3 times 2 times 1. So, therefore, ang answer is 4 times 3 is 12 times 2 is 24. And in this case, there are 24 ways. There are 24 ways in which this Vic, Joey, Luz, and Ann be seated in a row of 4 chairs. Kung nalibog ta aning formula, actually kaning formula kung ang n equal na sa r, mahimo na siyang n factorial. Pero isa lang ang itong memorization para di na ta malibog. Tingnan lang 0 factorial kay equal to 1. And take note nga kaning problem pwede po ni siya masolve gamit ang katong atuang fundamental principle of counting. So, sa fundamental principle of counting, ato lang silang palingkuron sa upat ka chair nga katapad, which means gumaan tag upat ka box. Then, sa first event is palingkuron na to ang isa ka tao. And therefore, pila man kabok pwede possibility nga magkalingkudan eh. Upat man sila kabok, so 4. And since nakalingkod na ang isa daning chair, tiri, tulo na lang ang pwede mulingkod. 12, tulo na lang ang posible nga makalingkod. Tulo ka laing tao. And then, nakalingkod naman ng duwa, dire duwa na lang. And dire, ang kinalasan mulingkod. And ang answer is equal gihapon sa 24 ways. Moto nga akong gingon sa niagi, kung kabaluta sa fundamental principle of counting, masolve gihapon na to ang mga problem. And in this case, kani nga unang nga problem, gigamitan siya og permutation formula. And unsa gini pagbasa ni? NPR, the permutation of n objects taken r at a time. So in this case, kani siya dahil mahimo ni siyang equal to 4 P4, or 4 objects, the permutation of 4 objects taken 4 at a time, meaning gi-arrange sila upat, silang upat gi-arrange, sila tanan gi-arrange. So equal na siya sa 24, or just equal to 4 factorial. N, which is 4 factorial over 0 factorial kay 1 naman. So mong answer kay 24. Medyo libog or naglibog mo kasi kung pa-explain, pero hope nga makuha gapon na siya. Second nga example. Example 2. How many distinct permutations can be made from the letters of the word friend? So, friend. Number of distinct permutations. So, in this case, NPR equal to n factorial over n minus 1 factorial. So, pila man kabuok letters? Pila kabuok ang n? N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And unsa man ang R? I-arrange man daw sila, can be made tanan. Wala siya gasturya og pila-pila. Ang gimin niya na tanan nga letter i-arrange. So which means ang dapat taga-arrangement unumpod ka letter. So pareha sa na ganina, it will just be equal to 6 factorial. Sa calcu na ay kuan siya masolve sa calcu 6 factorial, and ang answer na is something 5 times 6 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1,
and dili na lang ako sulban.